Reaksyon ng mga MCs sa freestyle ni Saint Ice na tumalo daw kay Jonas. Katana kinilig sa call out ni Sayad at Saki pwede nang itapat sa mga heavyweights na liga. So tara. Naging usap-usapan nga naging laban ni Jonas at Saint Ice sa unang round ng isabuhay. Madami nagsasabi na luto ang naging resulta dahil nga sa sobrang dikit ng laban. Ang sinasabi nga ng mga fans, ang ikinapanalo daw ni Saint Ice ay yung freestyle niya sa gitna sa round 3. Kaya inalam natin ang reaksyon ng mga battle MCs kung kahit sila ba ay nalakasan sa ginawa na yun Saint Ice. Freestyle na may topic. Sample? Yo, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Bote. Yung? Bote. Yung bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko. Backshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Wala kang ganun. Kahit pilit. Galing nun. Backshit. Wala kang... Okay nang ina, isa to sa mga sobrang lakas na ginawa ni Saint Ice. Kanina, Lakas nun. Hindi lang, pati yung flow. Alam mo yung flow, tas bote na yan, wala ka ng laman, plastic pa. Tanginang galing nun. Tangina, ang basic na risk taking nun, kuys. Inang galing nun, boy. Wala ka ng laman, tapos plastic pa. Doon ako na, sa mga simile na hindi lang isang quality yung kinukumpara. Kasi di ba, parang bote na to, plastic pa, isa lang, di ba? Madali Pero yung wala ka ng laman, tapos plastic pa, tapos freestyle. Which is, kung kung talagang freestyle yun o premeditated, equally impressive eh. Dahil kung paano niya, para siyang naging, kung yung bote talaga yung niya, kung ready yung rhyme na yun, and kung bote talaga yung gusto niyang i-rhyme, ang ganda kung paano niya subconsciously napasabi si Enigma na yung bote yung sasabihin niya. Mahirap yun i-predict. Kumbaga, gaano karami iahanda mo if ever. Kasi hawak niya yung may hawak siyang bote. Hindi ko alam kung conscious ba yun na ginagano niya kay Enigma. Ibang skill na naman yun if diba? ever. Kaya sabi ko, equally impressive. Prepared man yan o hindi. Sa parehong banda, ang galing. Kung paano niya i-pull off yun. niya Sobrang pull laking off. risk. Yeah. Ang galing doon. Maganda yun. Pwedeng pang nakaw ng round yun. Tsaka kinakabahan nga ako para sa kanya eh. Na, alam mo yun, mag-setup ka na freestyle, magbanggit ka na Tapos isipin mo kung hindi mag-landing yun, parang... Kaya nga, kasi kanina may mga hindi na siya bumenta na medyo shaky yung structure ng third round niya eh. appreciate ko tong part na. Ang galing nun yung plastic Oo. freestyle. Tsaka moment siya talaga. Siya yung high moment. Replay yun. Siya yung pinaka, may pinakamataas na replay value na line dito. Kung paano niya in-execute, napaka-genuine, pre-med man yun o hindi, napakagaling nun. Equally amazing. Kung pre-med siya, amazing. Kung paano niya napasabi si Enigma na bote yung Amazing. Psychological game naman yan kung ano man yung naging technique niya nun. Grabe yun. Or baka magaling lang siya mag-freestyle. Buta, yun lang talaga. Pwede rin. Pero iba kasing freestyle yung acapella eh. Kasi pag freestyle ka sa beat, iba rin yun eh. Iba. Ito kasi may thought process na na sinundan. Kailangan mo siyang, siya eh, set up punchline na freestyle eh. Hindi siya yung parang linear freestyle na make it up as you go along eh. Diba? Kumbaga, binuo niya muna sa utak niya eh. Siya ang tinding risk. Kumbaga, one hit na nag-land, tas rekta na siya sa rita niya ulit. Kumbaga, pero masasabi ko na parang freestyle siya dahil medyo nervous yung tingin niya kay Enigma eh. Nung sabi niya, ano? Kita mo nag-iisip siya eh. Hindi siya yung parang sobrang confident na... Baka naging buying time niya pa yung pagtatanong. Totoo. Sa kabilang balita naman, matapos kang makuha ni Carlito ang panalo sa dikit na laban kontra Article Eclipted, si Katana na nga makakalaban niya sa susunod na baitang ng tournament ng Isabuhay. At tila may pahaging si Carlito kay Katana. Naaralin daw maigi ni Carlito kung sino daw ba ang gumawa kay Katana. Kung sinong nag-imbento ng katana. Yan lang. Doon ko lang lalagay yung buhay ko. Aralin yung katana. Sino bang gumawa niyan?
saan ba ginagamit yan? Tapos tsaka ko siya kakausapin pag kilala ko na siya. At napapost nga si Katana sa tila call out ni Carlito. At sa uling balita, isa nga si Saki sa tinuturing na banta ng isa buhay ngayong taon. Dahil iba yung gutom ngayon ni Saki. At tingin ko gagawin niya ang lahat para makuha ang titulo ng isa buhay. Nalagpasan niya na nga si Sendlock sa elimination round. At quarterfinals naman, makakalaban niya naman si Saint Ice. Sa reaction video nga na ginawa ni Batas, dito ay nireview niya ang laban ni Saki kay 30. At talaga napabilib nga si Batas kay Saki. Ibang level na daw si Saki kaysa sa Saki na nakalaban ni Kayram. Diba, kuha TF tapos bounce! Tangin, ang lalim ng dimple, sing lalim ng sinkhole, humpak ng makapal muka, sarap basagin ng cheekbone! Ba't ba ganyan yung... Kung si EJ Power hinangad mag-champion, sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna. Unang dinig ko, inakalang mabusisit maproseso. Naging bitch rin katagalan ng gigil trip na sa duelo. Misleading mga bara panay pilit sa konsepto, tas yung meaning di mahanap parang missing sa bungero. Kaya say your goodbye, batang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng Abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight to the point. Init ka laban. Ganito excited na matalo. Tapos nung round 1 na yun, Zaki puta. Grabe yun. Solid. Tapos na, talo na. Rounded ng pagiging punchline MC niya. Kumbaga, kompleto. May jokes, ma-wordplay, may mga direct na punchline na ano lang talaga, na effective. Basta, lahat ng kumbaga, lahat ng klase ng suntok, meron siya. Parang ganun. Mas effective siya ngayon kaysa nung... Hindi ko na maalala exactly kung paano yung ano niya sa battle nila ni Kayram, pero sa pakiramdam ko parang tangina ibang level yung Zaki napapanood ko ngayon. Tangina solid si Zaki, kumbaga definitely isa sa best MCs yan nga na lalo ngayon, pero of all time. Battle MCs man. Solid, ang galing. Sa sobrang pagkabilib nga ni Batas kay Saki, gusto niya nang makalaban ni Saki ay si Tipsy G or Mot. Saki versus... Naglaban na ba sila ni Tipsy? Maganda rin siguro yun, Zaki versus Tipsy. Ang gandang measuring stick ni Tipsy din dahil one of the best din siya. Diba? Tapos yung style niya medyo well-rounded din. Ang ganda rin siguro kung Mot versus Zaki. Tingin ko magandang matchup yun. Fuck! Nangyari na ba yun? Parang di pa, di ba? Pero parang solid yun.